O, dito tayo, mga kababayan. Sunod, kay Sara Duterte. Ito na, lagi namang Duterte to, lagi namang Sara to. Wala namang pinagkaiba. Sabi niya dito, kaya daw, lagi niyang kasama at dala-dala si Amy Marcos kung saan siya pumunta. Hostage daw niya si Amy. Kasi ang sabi ni Sara, si Amy lang daw ang makapagpabalik sa kanyang tatay mula sa dahig. Kasi si Amy daw kapatid niya si PBBM. So ito, mga kababayan, panuorin natin ang balitang ito na sabi ni Sara Duterte. Ikaw ang makapagpabalik sa kanya sa Pilipinas. Ito na, mga kababayan. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur. Sir Ted Canaveral, maraming salamat sir sa yung $5 super sticker. Thank you so much po. And sabi ni Liam Giksua, payag ako i-release si Tatay Digong. Oo, pero basta ipadala ang ulo sa China, ang kamay sa Russia, ang paa sa North Korea, at ang dalawang itlog sa Davao. Bahala na sila mag-assemble hanggang mabuo nila ulit. Ano yun? Robot? So, continue. For Malaysia. Sa kanyang talumpati, pabirong sinabi ni VP Sara na si Senator Amy Marcos na kasama niya sa pagtitipon at mag-uuwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague. Tinuligsari ng pangalawang Pangulo ang umano'y madaling desisyon ng pamahalaan. Ayon, at kay Jocelyn Falcasantos, maraming salamat po ma'am sa iyong yen super sticker. Thank you so much po. Continue. Naisuko ang kanyang ama sa isang banyagang hukuman. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Hostage daw niya si Amy. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tignan mo, Amy, ginawa ka ng tanga ni Sara. Hanggang ngayon, magpakatanga ka pa rin. Akala ko ba natuto ka na sa 39 years? Ngayon, nagpapakatanga ka. Tignan mo, nakakulong si Digong, ikaw naman hostage. Kung ako naman kay PBBM, hindi nga kami magkahawig niyan. Hostage mo hanggat gusto mo, matanda na yan. Pero actually, mga kababayan, yung speech ni Sara doon sa Araw ng Kalayaan sa Malaysia, parang wala. Parang nonsense. Hindi talaga parang, nonsense po talaga. Actually, napansin ko kay Sara kapag tinanong mo siya, ang layo ng sagot niya. Oo, pero natural na yun sa kanya, siya yan eh. Diba? Kita mo, sipain ka ni Sara balang araw. Kaya nga, di ba? Dayan, Ma'am Dayan, totoo, di ba? Ginawa siyang tuta ni Sara. Bibitawan lang daw siya ni Sara pag nakauwi si Digong. Kung nakauwi si Digong, patay na. Okay lang, bibitawan siya. Di nang mukha siyang tanga. Diba? Kita nyo, mga kababayan. Bukod doon, mga kababayan, antayin natin yung sagot ng Malacanang. Sagot ng Malacanang sa sinasabing si Amy daw hostage ni Sara at bibitawan lang daw ni Sara si Amy kapag nakauwi na si PRRD. Ito, tignan natin yung sagot ng palasyo. Panoorin natin at pakinggan natin. Sagot ng Malacanang. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang usapan o kasunduan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Yes. Ito ang binigyang diin ng palasyo, kasunod ng pahayag ni VP Sara sa Malaysia na hostage niya ang presidential sister. Sa talumpati ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na si Senator Amy Marcos ang mag-uuwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan.
Para siyang naka-hostage. Ngunit paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labas sa anumang usapan at walang anumang partisipasyon si PBBM sa kasunduan ng dalawa. Tama. Ito ba yung binanggit niya na hostage niya, si Senator Amy Marcos? Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang Narinig nyo? Sabi ni Attorney Claire Castro, ni UC Claire, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa usapan ni Amy at ni Sara. Sa isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit. Di ba? Manuel Sampayan, puro ka ngaw-ngaw sa barangay ka magreklamo, but-buton ka. Bakit ako sa barangay magreklamo? Bakit? Ako ba yung nakulong? Ako ba yung na-impeach? Kahit, alam mo sa totoo lang, sir, natural po talaga na magsalita po ako dito. Bakit? Vlogger po ako. Saan po kayo nakakita ng political vlogger na hindi nagsasalita? Anong klaseng vlog yun? Ano yun? Mukbang? Nguya lang ng nguya? Mukbang nga, kahit nguya, nagsasalita eh. Di ba? Sir Tapchan, God bless always Sir Tapchan. Mega love shout out. Di ba? Tignan nyo, sabi ni Attorney Claire or UC Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa kasunduan ni Sara at ni Amy. Kasi hindi po kasali si PBBM dyan sa isang taong manggamit or manggagamit at sa taong willing magpagamit. So, klaro po. nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Samantala, naglabas din ng sariling pahayag si Senator Marcos hinggil sa talumpati ni VP Duterte. Binigyang din ng mambabatas ang kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin, lalo at marami ang umaasa at inaasahan sa kanya. Aniya gagawin niya ang tama at Diyos na ang bahala. Sa ngayon ay nananatiling nasa ICC detention facility si dating Pangulong Duterte. Ngunit hinihiling ng mga abogado nito sa ICC na palayain siya batay sa humanitarian considerations, dala ng kanyang katandaan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo yan, sa totoo lang mga kababayan, minsan na pag-isip-isip ako, si Amy ba may isip? Si Amy ba talaga senador? Tanong ko lang nagtatanong lang po, hindi po ito paninira. Nagtatanong lang, bakit mo hinahayaan ang sarili mo na bastusin ka at gamitin ang pangalan ng kapatid mo para mabastos ka? Kasi hindi ba napansin ni Amy yan, mga kababayan, na ginawa siyang tulay habang binabastos si PBBM, sa kanya nagre-reflect kasi nandun siya. Habang kinakantsawan siya doon na Duterte, Duterte, tapos Marcos siya. May, tanong ko lang mga kababayan, marunong ba si Amy mahiya? Nararamdaman, ito na lang, real talk. Ilang galon pong anesthesia ang nainom mo, Senator Amy? Bakit hindi ka nakakaramdam? Binababoy ka na, binabastos ka na, ginawa kang katatawanan, naka-fentanyl ka rin ba? Diba? Naka-fentanyl ka rin ba? Kung ako sa iyo, Senator Amy, hindi kita dinidiktahan, hindi kita sinisiraan, bilang advice, no? Kung ako isa sa anak mo, at kung ako isa sa pamangkin mo, isa lang ma-advise ko sa iyo, iwasan mo yung mga ganyang toxic. Pwede naman magsenador ka kahit hindi mo close si PBBM. Huwag ka nang pumasok sa toxic na lugar. Di ba tayong mga Pilipino, or lagi tayo workaholic? Di ba minsan napaisip din tayo, mag-leave nga tayo, pumunta nga tayo sa malayong lugar na malayo sa toxic. Pero kakaiba si Senator Amy. Kung saan na may toxic, siya yung kusang pumasok. Di ba? Hindi ba po pwedeng na blackmail ni Sara si Amy? Hindi ba po pwedeng
may hawak si Sara sa liig or merong pinamblackmail si Sara kay Amy kung bakit ganun na lang si Senator Amy gawing tanga, katatawanan at ipapahiya ni Sara sa harap ng taong bayan. Alam mo, sa totoo lang, Senator Amy, concern lang ako sa iyo. Huwag ka lang dumikit dyan. Di ba? Ginawa kang katatawanan. Nung sa Maynila ka, ginawa kang katatawanan ni Sara. Ngayon nasa Malaysia ka, ginawa kang katatawanan ni Sara. Hindi mo ba naisip, Senator Amy, ang tatay mo sinasaluduhan ng lahat ng leader sa buong mundo. Ang tatay mo sinasalutan ng lahat ng leader sa buong mundo. Tapos ngayon, hinahayaan mo yung sarili mo at pangalan mo na babuyin ka ni Sara? Tanong lang. Hindi to paninira. Concern lang ako sa'yo. Iwasan mo yan. Naaawa ako sa'yo. At mismo yung mga nanood sa akin, naaawa sa'yo. Bakit? Kung si PBBM hindi apektado, ikaw ang binababoy ni Sara. Hindi mo ba alam na ginamit ka ni Sara para paghigantihan si PBBM? Ginawa kanyang panchimbag. Paggalit siya kay Marcos, sa iyo niya ipinupukol. Sa iyo niya isinusuntok. Di ba? So yun lang, reaction ko, mga kababayan. Hindi ko napahabaan.